Yo! Hello! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nangyari sa San Juan pa rin, mga ka-plastic. Wala na akong ibang content ko dito. Kasi sa ngayon, ito yung nagbabiral sa social media at nagawan na daw po ng aksyon ng mayor ng San Juan, si Zamora. Plastic. Si Mayor Zamora ay naglagay na ng banta sa mga tao na nambasa ng walang habas na pagbabasa sa mga dumaraan sa kanilang lugar. So, nandito yung kanilang salaysay. Then, sa palagay natin, hindi natin masasabi kung yun nga ba ay makakasuhan yung mga nahuli. So, panoorin natin yung salaysay ni Mayor Zamora sa San Juan. Hawak ko po ang kopya ng City Ordinance number 51 series of 2018, an ordinance regulating the Wata Wata San Juan Fiesta and providing penalties thereof. Ang mas mahalagang basahin dito ay ang Section 3, the unruly behavior of persons is hereby prohibited, such as number 1, opening forcibly of private public utility vehicles. Number 2, threatening and harming of individuals. Number 3, shaking of vehicles. Number 4, entering of public utility vehicles to throw water. Lahat na yun na ginawa ng mga yun. Po sa City Ordinance number 51 series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Basahin nyo na lang. Tingnan natin kung makakain ninyong ipakulong. Sobrang dami yung gumawa ng pasaway na kababayan ninyo sa San Juan. Ay a fine of 2,500 pesos and 1-day community service. Ang second offense po ay 3,500 pesos and 3 days community service. At ang third offense po ay 5,000 pesos at 1 to 6 days of imprisonment. Pero yun nga po, hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima, no? Sapagkat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating mga piskal upang yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang magiging parusa sa kanila, maaari silang makulong base sa kanilang mga katarantaduhang ginawa. At sa palagay niyo ba yung mga nabasa nung mga araw na yon, nakuhaan na nila ng video o kaya ng picture, sila mismo yung binabasa doon. Diba? Matatandaan kaya nila itsura? At nakakasigurado ba na taga San Juan po yung nambabasa? Diba? Mga ka-plastic. Yun yung mga isa sa mga question ko kay Mayor Zamora, mga ka-plastic. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ganito na lang kasi, Mayor Zamora, mga ka-plastic. Bakit kailangan pa ng ganong klaseng kultura? Diba? Common sense na lang ginagawang katatawanan ng mga mamamayan ninyo dyan sa San Juan. Lalo-lalo na yung mga tambay na patapon na yung mga buhay. Talagang yun lang ang kanilang magiging role, ang sumira ng buhay ng ibang tao. Hindi na nila iniisip kung anong pinsala o damages ang mga nagawa ng mga taong to o nila. Diba, Mayor Zamora? Ang akin lang naman sa susunod na taon, kapag ito ay gagawa uli kayo ng mga ganong piyesta, sana kung hindi nyo kayang kontrolin ng disiplina ang mga tao nyo dyan, sara nyo na lang po yung barikadahan nyo na lang yung buong San Juan. At sabihin niyo sa mga tao na huwag na po kayong pumasok o dumaan sa lugar nila. Kasi marami talaga madadamage, mga ka-plastic. Kaya mga estudyante, 40,000 pesos na laptop.
masisira lang. At meron pa ako nabalitaan na nabuhusan daw ang mata ng muriatic acid. O, di ba? Palala na ng palala ang mga tao dyan sa San Juan, mga kaplastik, Mayor Zamora. Kung ako sa inyo, yung mga ganyang klaseng tradisyon, tigil-tigilan nyo na po. Di ba? Alam naman natin na yung mga pinaniniwalaan ninyo ay wala na po sa Biblia yan. Wala na po sa lugar. Puro kabulukan ng isip. At ginagawang take advantage yan ng mga tambay, mga siraulong taong nakatira dyan sa inyong lugar, Mayor Zamora. Yung mga tambay na wala ng pangarap sa buhay, na ang alam lang ay sumira ng buhay ng ibang tao. So, panoorin natin yung video na nangyari po na mayroon pong muriatic acid na binuhos. Kumpirmado bang muriatic acid ang isinaboy dun sa nagre-reklamo? Zen, sa ngayon hinihintay pa ng San Juan City Police ang resulta ng pagsusuri ng kanilang forensic group kung talagang muriatic acid nga ang isinaboy noong inirereklamo ng rider. Ang malinaw sa ngayon ayon sa mga pulis, hindi ordinaryong tubig ang isinaboy ng inirereklamong rider. Tiniyak naman ng San Juan City LGU na pananagutin ang mga nanggulo lang talaga sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Alam mo mga kaplastik, hindi lang si Boy Dila ang dapat pag-initan ng mga netizens eh. Hindi ko alam kung bakit si Boy Dila lang ang kakasuhan ninyo. Napakalaki ng San Juan. Diba? San Juan City. Bakit si Boy Dila lang ang nakikita ninyo? Eh marami sila dyan. Mapababae, lalaki, nakita ko sa video ng babasa ng mga taong dumaraan sa kalsada. Hinihila pa nga nila yung bisikleta ng isang lalaki, mga kaplastik. Diba? Tapos si Boy Dila lang ang pag-iinitan nyo porket nakita nyo lang yung Facebook account ng tao. At ang mali pa dito, mga kaplastik, pinadalhan nyo pa ng mga fake booking at mga parcel na ikinaagrabyado naman ng mga delivery rider. Diba? Di lalong nagkaroon pa ng problema. Nag-tendency pa ng problema. Hindi naman nakaganti ang mga netizens kay Boy Dila. Kasi si Boy Dila may option. Karapatan niya mag-decline ng mga order na hindi naman niya order. Ng mga parcel. So, panoorin pa natin yung video na ito. Bakit? Parang muriatic yung bata. Muriatic yung ano eh. Bawal yun, dapat ilahin yun eh. May dalawang natamaan dito, inaano yung mata eh. Dapat inahin. Para na yun, maatak mo eh. Pagkakapong mo rin na. Pakapul mo yun. Ito ang post sa social media noong Lunes na isang residente ng San Juan City sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Grabe, no? Saan sa kapistahan Palala na ng palala. Dinig ang paghingi ng tubig na isang lalaki at kita ang pagpupunas niya ng mukha. Kwento niya, bigla na lang humabdi ang kanyang mata matapos may isaboy ang napadaang motorcycle rider. Diba nakakatakot na darating yung araw na baka asido na yung bubuo sa mukha mo? Kagaya yung nabalitaan dun sa gwardiya na babae na binuhusan sa mukha ng kaaway niyang lalaki ng asido sa mukha. Na naki-MJS yata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Nakakaawa yung gwardyang babae. Dahil lang yun sa pinagbabawalan lang niya yung lalaki na yun. What if kung ganito ang gawin ng mga tao dyan sa San Juan? Na ang mga nagtitrip asido na yung ibubuo sa mga tao dyan. Di ba palala na sitwasyon dito? Diba? Na Nakakatakot. bigla niya akong pinalisikan ng muriatic acid. Yun nga sir, nakaya naman ako sa gilid ewan ko ba't ginawa yun. Nandun na yung basaan. So dumaan siya, nabasa siya. Ginawa niya, gumanti siya.
through pagwisik ng muriatic acid. Then yun, bitinamaan. Nagsampa na ng reklamong physical injury sa pulisya si Alex laban sa naarestong motorcycle rider. Pinalaya naman kahapon. Kabaligtaran ng nangyari. Motorcycle rider naman ang gumanti sa mga taong bumuhos sa kanya. Paano kung hindi lang yun ang gawin ng motorcycle rider? What if kung may baong baril yun? Hindi lang tubig yan nagkatalsikan dyan. Pati dugo. Diba? Alam mo, Mayor Zamora, mga ka-plastic, itigil nyo na po yung mga ganitong tradisyon sa lugar ninyo. Kasi hindi na po nakakatuwa kung tutusin yung mga ginagawa nila. Oo, layunin natin na siguro religious related sa religious si San Juan Bautista, sabihin na natin ganun, pero hindi naman ganun yung ginawa sa Panginoong Jesucristo eh. Hindi naman nang wisik si Panginoong Jesucristo, hindi naman nang buhos ng tubig sa mga tagasunod ni Juan Bautista, di ba? Hindi naman ganun eh, yung nakalasulat sa Biblia. Ang sabi dun, si Juan Bautista, binautismuhan niya si Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi naman binautismuhan na binuhusan mo ng tubig yung mga tao doon nang walang pakundangan. Hindi naman ganun ang nakasulat sa Biblia. Gawa-gawa lang ng mga Katolikong bugot yan eh. Rider. Aminado sa San Juan City Mayor Francis Zamora na nakagagalit ang ginawa ng ilan sa kanilang mga kababayan. Tiniyak niyang tutulungang magsampa ng kaukulang reklamo ang mga nasaktan. Ang dami yan. Palagay mo ba mga yan, makasampaan nyo ng kaso yan? Mga iba dyan, mga minor de edad din. Pwede mo bang ipakulong mga bata? Kaya Mayor Zamora, shoutout sa'yo, pakiusap lang po, sa susunod na taon, pigilan nyo na po yan. Huwag na po kayong gumawa ng mga ganyang klaseng aktibidades sa kalsada. Diba? Siyempre, mga tao dyan, di ko naman sanila lahat ng mga taga-San Juan. May mga kupal talagang tao na talagang babysitting nila yung mga taong nagtatrabaho, pumapasok sa eskwelahan, tapos magugulat ka na lang, mga gamit mo, basang-basa na. Hindi mo na mapagana. Nasira na. Buti sana kung babayaran ni Mayor Zamora yung mga na-damage na laptop na 40,000 pesos eh. Wala na, kaya lang gawin ni Mayor Zamora, magsampa lang ng kaso sa mga tao ng gulo. Palagay mo ba yung mga nanggulo, matatandaan pa ba yan? Sa dami niyan? Diba? Tapos si Boy Dila lang ang napag-initan kasi siya ang nakita sa social media at napangalanan. Buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o biktima ng mga ilang mamamayan namin na nanggulo noong panahon po ng aming kapistahan, noong panahon ng aming basaan. Hindi ako papayag na ang imahe ay masira ng dahil sa ilang mamamayan na nanggulo. At sisiguraduhin ko na ang lahat yan ay makasuhan. Una ng nilinaw ng parokya ni San Juan Bautista ang tunay na kahalagahan ng basaan tuwing kapistahan ito. Yan. Paliwanag nila yan ha. Ano ang tunay na kahulugan ng basaan sa San Juan? O, pakinggan nyo po. Das, ikukumpara natin yan in biblically. Si San Juan Bautista ang siyang nagbinyag sa ating Panginoong Yesus. At ang kanyang pagbibinyag ang siyang sumusimbolo ng tubig. Dahil ang tubig ang siyang nagiging instrumento ng pagbibinyag po ng isang Katoliko. Pagbibinyag ba yung ginawa ng mga taong bayan dyan sa San Juan? Ha? Kayo po, Padre. Yan bang ginagawa ng mga tao dyan sa San Juan? Pagbibinyag ba yan? Diba? Isipin mo kung pambibinyag yung ginagawa niya. Sus.
Kahit sa sarili mo, tanungin mo, hindi yun ang tamang paraan ng pagbabasa. Hindi naman pagbabasa ang tawag dyan sa Biblia. Ang pagbabautismo ay sa pagbabalik loob sa Panginoon at sa Ama. Diba? Hindi yung ginawa ni San Juan Bautista ay nambasa siya ng mga taong nasa paligid niya. Hindi ganun eh. Ang pagbabautismo ay isang sagradong pamamaraan sa pagbabalik loob ng Panginoon. Sa Panginoon at sa Ama na naglikha sa lahat. Yun ang tamang proseso ng pagbabasa na sinasabi mo, Padre. Hindi yung nakikita mo sa social media na parang nanggagago, na nandidila pa. Di ba? Common sense na lang yan. Ay, nako, visit. Publiko na magpadala ng mga larawan at video sa kasagsagan ng basaan para matukoy ang tanong nga, ang mga may dapat video ba? panagutin. Batay sa City Ordinance number 51 ay pinatutupad Labil. noong taong 2018, ipinagbabawal gawin sa panahon ng basaan ang sapilitang pagbubukas ng pintuan ng mga pribadong sasakyan, pananakit, bawal ding yugyugin ng mga napapadaang sasakyan at bawal ang pagpasok sa mga public utility vehicle para lang mambasa ng Tingnan mo, may mga city ordinance kayo pero nandun yung pulis. Bakit hindi pinipigilan ng mga pulis yung mga tao doon? Kasi maging pulis, binabastos din ng mga taga San Juan. Kaya may nakita nga ako sa video, binasa yung pulis nagalit eh. Wala na talagang pinipiling yung mga tambay doon. Wala nang respeto. Wala nang pinipili. Ultimo mga pulis, binastos din nila, binasa yung uniforme. Kaya nga nanggalaiti yung pulis gusto na siyang patulan. Kung tutusin, pwede naman niya arestuhin yun. Yun tingnan mo, nasa ordinansa ninyo pero hindi sinunod. Ultimo mga pulis, hindi na kayang pigilan ang mga ugali ng mga taga San Juan na ugaling squatter, mga adik. Diba? May pa-ordinansa pa kayo, wala naman kayong nagawa. Diba? sakay nito. May kaukulang parusa rin ng sino mang manggugulo sa kapistahan ni... May community service pa. 1 day. Tapos second offense, 3 days with 3,500. 5,000 naman po para sa 1 linggo na may imprisonment. So imagine mo, ilang tao yung gumawa niyan. Sabihin na nating 200 katao yun ang gulo din. Nalagay mo ba, mahuhuli nyo ng ganun-ganun lang kadali? Tsaka maiisip pa ba ng biktima na picturean o videoan yung mga tao nang basa sa kanya? Eh kung nabasa yung cellphone niya, di wala rin. Ang masama pa yan, pinagtulungan pa siya ng mga tao doon, pinaligiran, then may nakawan pa siya. Diba? Isipin nyo yun, mga ka-plastic, yung mga pinagsasasabi ninyo na kailangan videohan. Ganun ba makakapag-video pa yung biktima? Kaya maganda yan, sa susunod na taon, iban nyo na po yung mga bulok na sistema yung piyesta dyan. Diba? Namang naitutulong yung piyesta, hindi namang naikayayaman ng ekonomiya yan eh. Lalo lang tayo naghihirap at lalong tumataas ang bill ng tubig ninyo dyan. Diba? Hindi kayo nag-iisip yan. Naaksaya kayo ng tubig, yung dami-daming nangangailangan ng tubig. Mga probinsya na hindi inaabutan ng tubig dahil sa sobrang tarik ng kanilang bundok. Kung isipin nyo yun, ang daming taong nangangailangan ng tubig. Tapos kayo, kung makatapon lang kayo, kala nyo mayayaman kayo. Kaya shoutout sa inyo, Mayor Zamora. Kung gagawa kayo ng mga bagay na tulad yan, sana tigilan nyo na po yan. Kung hindi nyo kayang kontrolin yung mga tambay nyo dyan sa lugar. Yung mga pulis ninyo, wala rin naman nagawa eh. Nakatayo lang. Pinapanood ninyong tontuwa kayo na nakikita ninyong gumagawa ng kabubuan yung mga kababayan nyo dyan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sur, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok
Dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.